Nagising si Atala na maayos ng pakiramdam. Kinapa niya ang katabi at parang walang tao. Saka pa lang siya nagmulat ng mga mata. Nag-iisa siya. Bukas na ang kortina, medyo madilim na sa labas. Lampshade lang sa gilid ang nagsisilbing ilaw niya. Bigla siyang lumingon at tumayo. Pumasok siya sa banyo nito at may toothbrush siya doon. Naglagay siya ng toothpaste sa toothbrush niya at saka nagumpisa na siyang magsipilyo. Pagkatapos naghilamos siya at nagpuna sa tuwalya na nakasabit sa railing sa loob ng banyo. Paglabas niya, tumambay muna siya sa couch na may glass wall. Ang gandang pagmasta ng kamay nilaan, kumikinang. Para mga bulalakaw ang mga sasakyan na nagkikislapan habang tumatakbo. Binon niya ang kanyang buhok. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon ang asawa niya. Gising ka na pala. Nakangiti nitong bati sa kanya. Hubad to at nakaboxer lang, bigla siyang naparunok ng laway na makita ang unti-unting paglapit nito sa kanya. Bakit natulala ka? Nabigani ka ba sa abs ko? Napatungo siya. Kahit kailan sinisira nitong moment niya. Ang ganda kasi dito sa room mo. Yung room ko kasi mas Diyos ang ganang building na yon. Tinuro niya ang may kataasang shower. Di ko ito rin makita ang magandang dekora noon. Gusto mo bang makipagpalit ng kwarto sa akin? Naku, hindi. Minostra niya pa sa kamay ang pagtanggi. Gusto mo ba dito tayo kumain? Tanong nito sa kanya. Pwede ba? Oo naman, wait lang, kukunin ko yung food. Lumabas na ito. Pagbalik nito, may dalatong tray na may umuusok na sabaw at saka mga tinapay. Ano yan? Humalimuyak ang bango ng dala nitong pagkain sa kabuuan ng silid na iyon. Bulalo, binili ko sa restaurant na kinakainan natin. Nilapag ng asawa niyang tray sa gilid ng wall na ginawa nilang lamesa. Ito naman French bread saka butter. Alam ko, hindi ka masyadong kumakain ng kanin. Wow, salamat, sabi niya rito. Kukunin ko lang ang tubig at yung red wine. Matapos silang kumain, nanood sila ng scenery sa labas. Kitang-kita niya ang kagandahan lalo na nang dumilin na. Nakangiti niyang pinanood ang mga sasakyang tumatakbo. Ang ilaw ng mga ito ay nagsasilbing bituin sa lupa. May nakapagsabi na ba sa'yong maganda ka pala? Untag ni Rafael sa katahimikan nila. Kita niyang refleksyon nito sa salamin. Na katingin ito sa kanya. Alam ko, marami na nagsabi sa akin yan. Napatawa siya at baka paikot-ikuti ng alak sa loob ng kupita. Si Richmond, anong palagay mo sa kanya? Anong palagay? Nangunot ang noon niya. Para kasing attracted ka sa kanya eh. Saka ito sumimsim ng alak. Hinarap niya ang lalaki. Wala naman sigurong masama, hindi ba? Kilalanin mo muna siya bago ka makipagkamabutihan sa kanya. Pagak siyang napatawa. Tinignan niya ito. Okay lang ako. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Besides, wala na namang ako may pagmamalaki sa kanya, hindi ba? Ito naman ang hindi nakapagsalita. Napatungo na lamang ito. Tinitigan ang alak niya. Matagal-tagal pa naman tayo magsasama at Talia. Marami pang mga ayang mangyari at maganap. Sabi nito at saka siya tiningnan. Like? Hindi ko alam. Ikaw anong tingin mo? At tanong din ang sinagot mo sa akin. Wala pa ako may sasagot sa iyo ngayon. Napakamot to sa ulo. Napagkalahati nila ang wine na dala nito. Masyado na siyang nagiging matabil. Magpatugtog ka nga ng music na rock. Sasayaw ako. Utos niya rito. Oo ba? Game na sagot nito. Kanta ng SB19 na gento ang pinatugtog ng lalaki. Yes! Sumayaw talaga siya ng todo kahit tipsy siya. Napapalakpak naman si Rafael sa ginagawa niya at sumisipol pa ito. Bigla siyang nabuwal. Alalang-alalang lumapit ang asawa sa kanya. Okay ka lang ba? Nakahiga siya at tawa ng tawa. Yung sahig mo gumalaw ata. Napatigil siya pagtawa na mapansin niyang titig na titig to sa kanya. Bakit? How I wish na ako na lang una't huling aangkin sa'yo. Hinawi nitong buhok na nasa mukha niya. I think I'm going to kiss you. Tinawid nito ang pagitan ng kanilang mga labi at doon, sa lugar na yun, naganap ng muling isang mahabang gabi ng pagniniig. Ilang ulit siyang inangkin ng lalaki sa buong magdamag. Nagulat siya habang may binabasang papeles, nang maramdaman niyang may nakatayo sa harapan niya. Nanlaki ang mata niya na makilala ito. Richmond? Di siya makapaniwalang nasa harapan niyang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Kasama ko si Clarice, naroon na siya sa loob. Abala ka kasi kaya hindi mo kami napansin? Ngumiti ito sa kanya. Nakasuot to ng corporate attire. Saan kayo galing? Tanong niya rito at saka tumingin siya sa paligid. Nagbubulungan ng mga tao sa labas.
Halika nga sa loob. Hinila niya to sa opisina ni Rafael. Nakaupo si Clarice sa lamesa habang nakayuko ito sa harap ng asawa niya. Nagulat siya dahil naka-corporate attire din to. Hi Atalia, busy ka kanina kaya hindi mo kami napansin ni Richmond. Ngumiti to sa kanya. Halata niyang kaplastikan sa itsura nito. Oras ng trabaho ngayon, hindi ba? Tanong niya sa babae. Sa kanya ginantihan ang ngiti nitong nakaka-bad trip. Mag-a-apply sana ako dito eh. Secretary sana ni Rafael. Wika nito. May secretary na ako, Audrey, at si Atalia yon. Di i-promote mo na lang siya. Request pa ng hitad. Napaikot ang mata niya sa sinabi nito. Ano bang mo sa marketing? Tanong niya. Wala, sagot nito. Ano magiging trabaho mo kung ganun? Nakataas ang kilay niyang tanong. Di tagapunas ng pawis ng baby ko? Proud nitong sabi. Naiboga ni Rafael ang iniinom na kape sa likuran ni Clarice. Oh my God, baby, what the heck? I'm sorry. Inubo-ubo pa ito. Kumuha siya agad ng tubig at binuksan ng bote. Let me do that. Inagaw nito ang bote ng minerals sa kanya. Napatangan na lamang siya sa ginawa nito. Kumuha to ng tissue at pinunasan ng bibig at table ng lalaki. Wipe my back, honey. My God! Kumuha ang asawa niya ng tissue at pinunasan ng likod ni Clarice. Nakatingin lang siya sa mga ito. Are you okay, Atalia? Bulong ni Richmond sa kanya. Yes. But parang gusto mo atang sakmalin si Clarice. Napatawa ito. It sees beyond your eyes. What's wrong? Nothing. Sa kanya to ang initian. Gutom lang to. Gutom na ako. Mataas ang boses sa sabi niya. Okay, let's eat. Sagot ni Richmond. Humawak siya sa braso ng lalaki pero maagap si Rafael para tong lumipad papalapit sa kanila. Hep hep? Awat nito sa kanila. Bakit? Nakakunot ang noong tanong ni Richmond. Lalabas kayo ng ganyan. Paano pag nakita kayo ng mga tauhan namin sa labas? Anong iisipin nila? Sabi nito sa kanila. Ano namang pakialam namin doon? Tanong ni Richmond. Alam nyo, tama si Rafael. Hindi dapat malaman ng mga taga rito na may ganitong ganap. Richmond, tayo magkasamang lalabas. Hayaan mo na muna silang magkasabay. Sang-ayon ni Clarice kay Rafael. Baka makarating pa ito kay Lolo. Malaman na ang ginagawa natin. Oo nga no? Sabi ng lalaki. Halika na, Clarice. Nagugutom na raw si Atalia. Humawak si Clarice sa braso ni Richmond at naunang lumabas. Pagkasara ng pinto, iiwanan na sana niya ang asawa niya, ngunit napigilan nito ang kanyang braso. Stop flirting with him, okay? Banta nito sa kanya. And so, nagalit ba ako na makipaglandian ka sa girlfriend mo? Diniinan talaga niya ang pagkakasabi ng girlfriend. Sinusumbatan mo ba ako? Oo, bakit? Huwag na tayong sumunod sa kanila. Gusto mo ba? Ikaw na lang kakainin ko. Hoy! Awat niya nito. Ang bunganga mo naman. Bakit? Totoo ang sinasabi ko. Pwede rin ako mag-eskandalo sa labas kung gugustuhin ko. Nahintakutan siya sa sinabi ng lalaki. Kaya nga nitong gawin yon. Hindi to basta pananakot lang. Alam niya kung hanggang saan ang kayang gawin ng asawa niya at kapag sinabi nito, ginagawa talaga. Inirapan niya to. Napangiti naman ang lalaki. Yan. Dapat ganyan lang. Huwag ka masyadong matapang. Okay lang akong mapahiya. Ikaw, ready ka ba? Inis na inis siya dito. Bakit parang binablackmail siya ng lalaki? Wala naman siyang ginagawang masama sa lalaki. Gusto na nga niya tong bigyan ng kalayaan na makasama si Clarice sa liparot. Tapos ngayon, may naaligid na sa kanyang bubuyog para tong palakang nagmamatapang. Sumabay na lang siya dito sa paglalakad at nabilitang ngumiti pagkakita sa mga kasama. Baka mahalata pa ng mga to na naiirita siya. Hindi niya maintindihan kung anong inaarte ng asawa niya. Hindi niya malaman kung may gusto ba to sa kanya o sadyang nag-a-assume siya ng mga bagay na hindi din naman kayang ibigay ng lalaki sa kanya. Masyado na siyang pinag-iisip ni Rafael ng kung ano-ano. Ni hindi naman ito masabi sa kanya kung anong pinaglalaban. Naiinis siyang isipin na po pwede nitong makipagdandian kay Clarice samantalang siya hindi maaari. Ang tagal niyo naman. Kaagad humawak si Clarice sa braso ni Rafael. May pinirmahan na akong papers, sagot ni Rafael. Sa iisang car na lang ba tayo sasakay? Tanong pa ni Clarice. Pwede naman, sa sasakyan ko na lang, sabi ni Richmond. Isang 4x4 na pick-up ang sasakyan nito. Magandang kulay, ang taas ng gulong. Sasakay sana siya sa likurang bahagi ng sasakyan nang sagiin siya ni Clarice. Oops, sorry, my bad. Ako na lang dito, dun ka na lang sa harapan. Sabi nito na nauna nang sumakay.
Kasunod niya si Rafael. Sumakay ka na. Utos ito sa kanya. Ha? Napamaang siya. Baby, hindi ka ba tatabi sa akin? Tanong ni Clarice. Maiksi kasi ang palda ni Atalia. Conscious siya kapag umaangat. Madalas pa naman siyang makatulog sa biyahe kaya Atalia, up! Inalalayan pa siya ng asawa niya na makaakyat. Mas okay nga na dito si Rafael sa harapan para naman gentleman's rule, hindi ba? Nakangiting wika ni Richmond. Napanguso naman si Clarice at saka tinignan siya na masama. Inirapan naman niya ito. Akala mo, magpapatalo ko sa'yo? Well, dalawa ang lalaki ko ngayon. Nag-uusap si Rafael at Richmond ng tungkol sa mga business at mga kakilala nilang mga tao sa business world. Napag-alaman nila na minsan na silang nagkasama. Iba pa noon ang screen name ni Richmond. Hindi na nito ginagamit ang totoong pangalan nito. Kaya pala iniisip nila na magkakilala na sila. Naging macho lang si Richmond at naging matured naman si Rafael. Malapit lamang naman ang restaurant na pinuntahan nila. Fine dining yon. Kaya bukod sa mga naka-corporate attire, marami dito ang nakadress or gown. Pagmamayari naman ito ng kaibigan kong si Milan de Gracia. Milan de Gracia? Sabay na sabi ni Richmond at ni Rafael. Kilala mo siya? Tanong ni Richmond sa kanya. Yes, second cousin ko siya. Sagot naman ni Rafael at doon na natawa ang dalawa. Marami pala tayong friends in common, sabi ni Richmond. Kaya nga, baka sa susunod magkasama pa tayo sa isang event. Wika naman ni Rafael. Sir, Rafael? Isang laking naka-uniforme ang lumapit sa kanila. Kayo nga, ako ito si Bruce. Oh, kamusta ka na? Mukhang naasenso ka na. Nakangiti ang bati ni Rafael. Si Milan? Wala po sir, meron pong pinuntahang guesting. Table for 4 po ba? Yes please. This way po. Ang nakakatawa ay parang hindi sila kasama si Clarice. Amang ito lamang ang nagkakwentuhan. Ayaw na niyang makausap pa ang babae at baka masampal niya lamang ito. Hanggang matapos sila, nagmukha lamang silang wallflower ng karibal. Maraming pinag-usapan ng dalawang lalaki na hindi naman siya mga kakilala. Naisipan niyang magkikab. Inaantok na ata si Atalia, puna ni Richmond. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Rafael sa kanya. Pwede, sagot niya. I drop by na lang natin sa office para makuha mo ng sasakyan mo. Then punta tayo kina Ali. Yaya pa ni Richmond sa asawa niya. Oo nga no, pwedeng sumama. Request ni Clarice sa mga lalaki. Naku, bawal ng babae doon. Kaya hangouts lang yun ng mga lalaki. Sagot ni Richmond kay Clarice. Ang dami niyong alam? Sawata ng babae sa dalawa. Okay ka lang ba? Or okay lang ba sa'yo? Tanong ni Rafael. Okay lang. Atalia, tawag sa kanya ni Clarice. Matapos silang ihatid sa opisina ng dalawa. Sana, huwag mong agawin sa akin si Rafael. Mahal ko siya. Tinignan niya lamang ito at saka pinaibis na ang sasakyan. Ayaw niya makarinig ng mga kadramahan na tayong sa TV na lang nangyayari. Iniwan niya ang babaeng nakatayo sa parking lot. Bahala ka maglakad. Nabobisit siya kay Atalia. Binigyan nga siya ng trabaho ngunit associate lang siya. Malayo ang opisina niya sa opisina ni Rafael. Nakatoka siya sa pag-entertain ng mga bisita. Kung hindi lang siya natatakot na baka mapalayo ang loob ni Rafael sa kanya, hindi na siya magtatrabaho. Total, binibigyan naman siya ng allowance ng lalaki. Ngunit nung nakaraan nagtataka siya, wala na siyang natatanggap buhat sa lalaki at kailangan niyang malaman kung bakit. Pinuntahan niya ito ng maaga sa opisina. Wala si Atalia sa labas, pati lamesa nito wala rin doon. Napangiti siya. Sinabi ko naman sa kanya na kaya ko siyang ipatanggal kay Rafael. Kinakausap niya ang sarili. Nakita niyang isang assistant doon. Nasaan na si Atalia? Ma'am? Okay lang. Alam ko na aalis na siya dito. Nakapag-usap naman na kami noon eh. O siya, umalis ka na dyan. At ang pangit mo? Pagtataboy niya sa babaeng kausap. Lumayo itong bubulong-bulong. Nagmamaganda pa siya at nag-ayos ng damit. Binaba pa niya ang butones ng damit niya kahit maliit ang kanyang boobs. Tumingin pa siya sa salamin na bintana bago pumasok sa opisina ni Rafael. Nagulat ang mga naroon, partikular na sina Rafael at Atalia. Dalawa na ang lamesa sa loob. May mga nag-aayos doon sa tingin niya ay ina-assemble ang lamesa. Anong ginagawa mo dito?
Tanong ni Rafael sa kanya. I don't know. Na hindi mo ako matitiis. Okay naman sa akin kahit hindi bagong lamesa. Yumakap pa siya sa lalaki. Nakatingin naman sa kanya si Atalia. It's okay, Atalia. Mas bagay ka sa ibang lugar. Mag-DH ka na lang kaya, no? Anong sinasabi mo? Inalis ni Rafael ang mga kamay niya. Alam kong kukunin mo rin akong sekretary mo, kaya nga may bagong table, hindi ba? Si Atalia ba? Sinisante mo na? Nawala ng lamesa niya sa labas eh. Nag-hallucinate ka na naman, Clarice. Nilapitan siya ni Atalia. Bakit naman ako paalisin ng asawa ko? Asset ako ng kumpanya. Ibig sabihin may silbi ako dito. Pasalamat ka nga, trabahong office lang tong binigay ko sa'yo eh. Dahil cleaner ka ata, hindi ka papasa dito. What do you mean? Iniinsulto ba siya ng babae? This is my table. Pinapasok na ni Lolo ang table ko dito sa loob para mabilis kami makapag-usap ni Rafael. Totoo ba yon? Tanong niya sa lalaki. Tumango lamang ito. Nagmamadali siyang tumakbo at saka umalis ng opisina. Grabbing humiliation ang nagpapala niya doon. Harap-harapan na siyang binabasas ni Atalia na parang okay lang kay Rafael. Hindi niya to matatanggap. Umuwi siya para gumawa ng isa pang plano at patutunayan niya kaya niyang i-manipulate si Rafael. Bakit ba kailangan pa natin magsama sa kwartong to? Okay na naman ako sa labas. Tanong niya kay Rafael. Paano kung dumating si Clarice? Ayaw mo nun, hindi na tayo makikita sa labas kahit pa dumating si Richmond? Sagot nito habang nakayoko sa papeles na binabasa. Aba, magaling. Parang ang plano talaga magkaroon kami parehas ng side chick. Minsan gago din tong Rafael na to eh. Madalas itong gago. Napatingin siya sa mga nag-a-assemble ng lamesa. Napabuntong hininga siya. Walang kaabog-abog na bumukas ang pinto. Nagulat pa sila sa presensya ni Clarice. Pakending-kending pa ito na lumapit kay Rafael. Tsaka hinalikan ng asawa niya na gulat sa ginawa ng babae. Alam kong hindi mo ako matitiis na ako ng sekretary mo? Walang kagatol-gatol na tanong nito kay Rafael. Paano ka na, Atalia? Ha? Napaisip siya sa sinasabi ng babae na ito. Diba, lilipat na ako dito? Saan ka? Mag-DH ka na lang kaya? Rafael, pakisabihan nga yung babae nga at nag-hallucinate yata? Sabi niya sa asawa. Clarice, ano bang ginagawa mo dito? Tanong ng lalaki. Ang boring kasi dun sa opisina namin eh. Hoy, maldita. Pasalamat ka nga at sa office kita nilagay dahil kahit cleaner, hindi ka qualified. Okay lang, Atalia. Ramdam ko ang inggit sa katawan mo. Chupi, at least mawawala ka na sa paningin ko. Naku, napakakapal pala ng mukha nito. Napailing na lamang siya. Hindi ko aalisin ang kumpanya. Asset ako dito at ito, table ko to. Ano namang masamang hangin nagsabi sa'yo na table mo ito? Gulat na gulat si Clarice. Hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba, Rafael? Halos maiyak ito. Tumango lang ang lalaki at sa kanyang inisiyan si Clarice. Tumakbo ito papalabas na hindi man lang nililingon si Rafael kahit tinatawag pa siya ng huli. Ayaw na sana niya itong patulan, ngunit sadyang makapalang mukha nito. Tinignan siya ni Rafael. Bakit mo naman siya ginanon? Napahiya yung tao eh. So, okay lang na akong mapahiya, ganon? Tinaasan niya ito ng kilay.